Ako si Marisol Lazo, estudyante sa high school, isang mahirap na high school student. Ang pangarap ko ay makapasok sa UP Diliman at tumira sa Metro Manila. Maganda sana kung sa Metro Manila. Ngunit wala akong sapat na puntos. $650 lang ang nakuha ko sa San Pedro Province. Hindi pa pasok sa top 1,000. Ay, lalo pa sa Qingbei University. Habang wala na akong maisip, may dumating na balita. Mayaman pala ang pamilya ko sa Metro Manila. Ako ang tunay na anak. Hindi ba ako nananaginip? Miss! Miss! Pakiusap. Miss Lazo, maghintay ka lang dito saglit. Marisol, anong ginagawa mo? Mayaman ang pamilya ko sa Metro Manila. Ako ang tunay nilang anak. Kawawang batang naghihirap. Pupunta na sa Metro Manila. College exam. Metro Manila? Sandali, sa nobela yung mga mayamang magulang kampilagi sa tunay na anak. Ingat ka, ha? Huwag ka mag-alala. Ako, wala akong paki kung magaling sila. Residency permit lang ang habol ko. Pagkatapos ng exam, uuwi na ako. Metro Manila, darating na ako. Isabel! 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 Mama! Pabayaan niyo na ako. Hindi ko deserve ang bahay na to. Taos puso't mabuti ka. Huwag ka matakot. Hindi siya maikukumpara sa'yo. Ikaw ang pinalaki namin. Ito si Mrs. Severino, tunay kong ina. Kung mabait sa'yo si Marisol Lazo, mapapanatili pa namin siya. Pero kung sinaktan ka niya, hihintayin siyang tumanda, tapos palalayasin. Mukhang ito si Kuya Fernando. Mabuti. Huwag maging maliit. Huwag maging katatawanan. Ito ay mature at matatag. Meron ding malamig na boses. Siya ang panganay na Severino. Ito ba ang pananakot nila? Ang boring talaga. Meron akong oras para dito. Mas mabuting mag-aral. Tapos na tayo. Mag-usap tayo. Sandali lang. Alam ko na ang sagot ko dito. Ano ang pagpapanggap? Kunwaring magaling na mag-aaral. Tignan ko, ano ang isusulat? Tumahimik ka. Ay, nakakainis. Hindi na makapagsulat. Marisol, sa susunod ay tigil mo ang pag-aaral sa sala. Medyo magulo rito. At bukod dun ang lahat ay naghihintay na rin sa'yo. Sorry. Akala ko nag-uusap pa kayo. Plus wala akong kwarto, kaya sinusulat ko to dito. Di ka nagsabi na nandito na siya. Miss, pasensya na. Mali ko po. Mama, sorry. Kasalanan ko ito. Tahan na, wala naman tong kinalaman sa'yo. Ang pangit ng acting skill. Napakababa ng ugali ng mayayaman. Yung iba, medyo mapagbigay. Pero, galing siya sa kanayunan. Di hamak pangit ang ugali ng iba. Pupunta ka ngayon sa school ni Isabel. Hindi rin nararapat. Mas mabuti kung aralin mo rules ng pamilya Severino. Isulat mo ang mga ito. Gusto ito ni Sir. Ayaw niya ng maingay. Huwag mong titigan si Sir. Yumuko ka ng 90 degrees. 2, Madam. 6 ng umaga gumigising. Niluluto ang lugaw. Ihain ng mainit na red wine. 3, gusto ni Isabel ng nilagang talong. Kanluran. Ito pa ba ang ika-21 siglo? Parang nakakatawa. Pumasok sa mundo ng nobela. Piling binubuli. Sorry. Ayoko nang maalala. Pupunta ako sa mga Severino para maghanda sa college exam. Di ako pumunta dito para utusan. Kung ayaw niyo sa akin, aalis na lang ako. Ano ang pinagsasasabi mo? Kasalanan to ng kasambahay. Binibigay sa'yo ang utos ng alipin. Huwag kang magalit. Para sa dangal ng mga Severino, kailangan may isakripisyo ka. Pwede bang humingi ng pabor? Sabihin mo. Lilipat ako sa school ni Isabel. Gusto ko sa school ni Isabel.
Sige. Sundin mo si Isabel. Sundin ang buong katapatan. Huwag magdudulot ng gulo. Sabi ng guro noon, mga top graduates. Ngayon, ang aking mga resulta, lalaki ang grades ko. Papa, pinag-usapan na hindi ba pinakamahal natin si Isabel? Pero pagdating ni Marisol, si Isabel ang nasasaktan. Kuya, tama na. Hindi ito para sa akin. Ate, hindi ako papatol sa'yo. Aalis ako sa pamilya Severino. Hindi na kailangan. Ikaw ang tunay ni Isabel. Ako ang pumalit sa'yo. Hindi. Ito ang kanyang tahanan, huwag mo siyang itaboy! Ikaw ay natatangi. Isabel. Wala akong sinabi. Sige, mag-inarte kayo sa gusto nyo. Kabisado ko na ang classics. Nung tagsibol na ika-4 na taon ng panahon ng kalayaan, si Mateo Valdez Kuya ay Fernando, tinatapon upang mamuna hindi ito sa ang aking Batangas. tahanan. Nang sumunod na Hindi taon, ako naging nabibilang maayos ang dito. pamamahala at nagkaisa ang mga tao. Nabibilang dito. Muling nabuhay Huwag ang mong lahat ng sabihin yan. Lagi napabayaan kang na kapatid namin. gawain. Kaya muling itinayo ang baluarte ng Maynila. Tama yan. Sabay kaming lumaki. Siyempre, tahanan mo ito. Marisol, sa mga matapat na magulang ay palihim kita noong ipinagpalit. Inosente din siya. Ito rin ang kanyang tahanan, kaya... Maaari ko ba siyang makasama? Ito, kailangan mong tanungin siya. Wala akong boses dito. Siya ang may kontrol. Anong sinabi mo? Hindi kami pata sa'yo? May sira ba to sa utak? Ano yung tingin mo sa akin? Ako? Super laking kapatid. Pasok ka ba? Pinaparatangan mo o sinisisi mo kami na nawala ka? Huwag niyo baguhin ang usapan para itago ang totoo. Naiintindihan ko na may panig kayo sa ampunan. May pamilya rin ako. Kapag may alitan kayo, poprotektahan ko rin sila. Pero Pero ano? Kung hindi si Isabel, ikaw ba dapat? mukhang wala kami mapagkasunduan. Ngunit si Isabel, kayo ang nagpalaki sa kanya. Dapat kilala mo siya. Kung gusto niyang umalis, mag-iimpake siya at aalis. Imbes na pilitin akong pumili. Kaya, gusto mo ba talagang umalis? Marisol, dapat umalis na ako. Iiwan ko ang sarili ko. Mabuti, dahil totoo ka. Ipapractice ko to sa'yo. Pasensya na po. Saan ang kwarto ni Isabel? Ang unang kwarto sa itaas. Tulungan na kita mag-impake. Bumalik ka! Bakit ang bisyo mo? Bakit mo itinataboy ang kapatid ko? Siya ay layaw mula pagkabata. Iwanan mo kaming kamag-anak. Paano siya nabuhay? Diego, kahit anong galit mo, wala ka ring magagawa. Sabi ni Isabel siya'y mabait. Dapat pumili na ang mga tao. Masyadong mabait si Isabel at napaiyak pa siya. Paano to magiging voluntaryo? Hindi mo siya dapat pilitin dahil biktima din siya. Kilala mo ang iyong magulang. Anong klaseng tao siya? Hayaan mo siyang bumalik. Paano mo siya bubuhayin? Ayoko rin ng ganitong ina. Ayoko rin. Buti na lang ako ang nayakap. Kung best friend ko yun. Sa oras na to, naagrabyado at umiiyak na siya. Tapos kailangan kitang suyuin. Isabel, hindi ka nila bibitawan. Ayaw mo ring umalis. Halatang walang pumipilit sa'yo. Bakit ka nagpakita parang nagsasorry ka sa akin? Napakabait mo. Bakit di mo ako pakinggan? Ako? Pinapalala mo lang ang gulo. Gusto mong ilagay ko ang sarili ko. Tapos ikaw ang magsasalita? Anong pinagsasabi mo? Taos puso rin tayong biktima. 20 taong prinsesa. Tapos ako, walang halaga? Ako ang biktima. Si Isabel ang may vested interest kahit niyayakap siya ng tama. Hindi rin siya itatapon dahil tunay na magulang ito. At... napakatanga niya. Ang tanga ko rin. Sinubukan ko siyang kausapin. Pagod na ako mag-adjust. Gusto kong bumalik sa ampunan. Dumaan ka sa kalsadang ito. Dito po. Marisol? Marami ako nakitang bahay. Alin ang gusto mo? Anong laking kwarto. Habang nasa bahay ampunan, ako at ang kaibigan ko, sa grocery room lang kami nabubuhay. Pagkatapos ng paaralan, natutulog sa silid na maraming tao. Sa lugar lang ni Lola, maliit lang ang kwarto ko. Sa mga bahay na to, alin ang dapat kong piliin?
Ate, ito yung utang ko sa'yo. Kung gusto mong manatili dito sa kwarto, pwede naman. Acting na naman. Walang katapusan. Ang bait ng aming pamilya. Napakabait na bata. Dati si Lola rin. Baby rin ako ni Lola. Huwag naisipin. Alam ko naman pagdating ko na hindi ako mamahalin. Gusto ko mag-aral ng mabuti, makatira sa Metro Manila, mag-aral sa Tsinghua University at kikita sa sarili ko. Ma, kwarto yan ni Isabel. Ang dami naman diyang ibang style pero bakit ito pa? Kaawa-awa si Marisol, babawi tayo sa ibang paraan. Huwag namang hayaan si Isabel. Iyon na ang kwarto, kung hindi bukal sa loob. Huwag mo na ipakita. Hindi. Wala akong ina. Hindi. Magkapareho lang ang kwarto. Sa itaas na lang ang kukunin ko. Magandang lokasyon. At least tahimik. Angkop para sa pag-aaral. Ang palamuti pareho. Hindi lang namin alam kung anong gusto mo eh. Pagkatapos mo lumipat, sabihin mo lang ang gusto mo. Lahat ay maaaring idagdag. Mabuti. Marisol? Pwede mo ba akong tawaging Mama? Mama! Mama! Oo anak, bakit ka umiiyak? Okay, nakakahiya kaya pati na bibig. Bakit ang bilis mag-react? Hindi niya iisipin. Gusto ko tang tawagin Mama. Ang saya. Sa wakas Manila School. Ewan ko lang kung aabot ang score ko ng 700 points. Kuya, kasalanan ko kahapon kung ba't nagalit si ate. Ngayon pinapasama tuloy si ate sa pagpasok natin. Hihingi na lang ako ng tawad. Ikaw ang tama. Huwag ka nang mag-sorry. Tara na, pasok na. May sakit ba sila? Saan naman ako makakasakay? Baka mahuli ako sa klase. Hello, Pa? Hindi ko akalaing sasanduin ako. Si Rafael, anak ng kapitbahay. Gusto siya ni Isabel. Kahit tumanggi siya sa arranged marriage. Salamat po. Kung kailangan mo kami, mag-doorbell ka lang sa amin. Ikaw ba yung Severino? Nasaan si Isabel? May sinabi siya sa akin na hindi ka magaling sa basics, baka hindi ka makasabay. Sa advanced class, sa regular class ka muna. Ordinaryong klase? Tama. Mababa ang tingin sa akin, pero walang makakapigil sa akin. Pupunta ako sa regular class. Posible bang sa paaralang to? 700 plus ang score ng lahat? Pasensya na po. Ano ang average ng advanced class? 600. Iyon. Ano ang marka ni Isabel? Isa siyang art student, mga 30 to 40 below sa cut-off. Kaya, nasa regular class ba siya? Nasa advanced class siya. Sapat na ang marka sa art. Magkasundo sila doon. Ayoko nang makialam ka. Isang maliit na grupo. Paano? Ayaw mo sa regular class? Gusto ko. Gustong gusto. Sumunod ka. Kung kaklase ko si Isabel, mai-stress lang ako. Gayunpaman, wala ba silang records ko? Bakit puro Isabel? Bakit lagi kong nararamdaman na ang weird ng mundo? Teacher Leo, busy? Halika, ito ang transfer student. Ito ay sa klase mo. Okay, Hayaan mo ngayusin ko ito. mabuti. Kasi busy ka, Director. Magsisimula na ang klase. Ibigay mo sa kaklase mo. Magpapakilala ko. Mabuti. Hello sa lahat. Ako si Marisol Lazo mula sa San Pedro Province. Sana ay makasama ko kayong lahat. Pamilya Lazo? May pamilya bang Lazo? Napahinto yan galing sa San Pedro Province. Hindi naman yung taga rito. Doon? Di ba puro aral lang doon? Aral lang hanggang mamatay. Bakit pa siya nandito? Katangahan yan? Tahimik.
Maghanap ka ng upuan. Maganda ang lokasyong to. Malapit siguro. Tahimik na naman. Walang mang-iistorbo sa akin. Halina mga klase. Ilipat natin ang aklat sa page 103. Okay. Sa wakas ay tumira. Dapat mag-aral ng mabuti. Oras na para sa pagsusulit. Tahimik na. Tahimik. Sa loob ng isang linggo, magdaraos kami ng malaking mock test. Mahalaga to sa school. Mga mag-aaral, maghanda. Sa wakas. Dito na ba sa wakas? Malapit na ang pagsusulit. Inihanda ko mismo ang pagkain para sumuporta sa inyo. Maraming salamat, ma. Magpupursige po ako. Kaba, tuwa, excited. Gusto kong malaman kung katulad ba ito ng sa mga kwento. Ate Marisol, unang beses mo sa Manila exam. Kinabahan ka, di ba? Oo naman. Huli ang edukasyon sa probinsya at mahirapan ka makasabay. Huwag ka mawala ng pag-asa. Pero walang problema. Kung talagang di mo kayang sagutan, piliin mo lang yung madaling tanong. Si Isabel namin, napakamaalalahanin. Kumain ka na marami. Sa exam, sigurado magiging magaling ka. Residency pa lang ng Maynila ang kulang. Wala akong panahon patulan ng bobo. Ate Marisol, sumama ka na sa amin papuntang paaralan. Huwag mo nang abalahin si Kuya Rafael. Na-realize niya, kanyang crush ay hatid ako araw-araw. Selos na siya. Sige. Ate Marisol, may pagsusulit ngayon. Bakit ka pa nagsalita? Hindi ba? Nag-cramming ka? Ano ba ibig sabihin ng cramming? Sabi ng guro, ito ang epektibong paghahanda. Ito ang unang exam ko sa Maynila. Siyempre dapat bigyan ng halaga to. Huwag ka nang magpanggap. Mag-isip ka na. Kung maging last ka sa pagsusulit, paano mo sasabihin sa nanay at tatay? Kuya, huwag mo naman sabihin yan kay ate. Kulang man siya sa kakayahan. Ang importante ay nagsikap siya. Si Isabel, napakabait mo. Manila exam! Manila exam! Kaya pala best friend kong graduate na. Nagsabi bibigyan ka ng sobrang kumpiyansa. Ganito pala ang pakiramdam. Simula na ang pagsusulit. Hayaan yung makita niyo. Pagsasanay sa tanong. Estudyanteng parang robot lakas. Ako ay galing sa San Gabriel. Sa original na puntos pa lang, nakuha ko sa 650 na magagaling na estudyante. Taga San Pedro Province ako. Nakakuha ako ng mahigit 650. Ako to na hindi nagbabakasyon. Bumangon ng 5 a.m. Natulog ng 1 a.m. Adikto sa pag-aaral. Ito na ang oras ng pagwawagi ko. Bata ng regular section. Mabilis sumagot ng tanong. Unang beses kong nakatapos ng exam na di sumasakit ang ulo para sa Manila exam paper. Kailangan kong magtiis sa pamilya Severino. Makuha residency sa Manila. Ma'am, ipapasa ko na po ang papel. Ito na ang Manila exam paper. Sulit! Papa, sabi ni Isabel sigurado makakapasa sa cut-off ngayon. Kailangan maghanda ng regalo sa kanya. Kuya Fernando, huwag na po kayo magsalita. Madali lang naman yung tanong ngayon. Ang aming Isabel, talagang napakagaling. Masaya talaga kapag may residency sa Manila. Araw-araw lang silang masaya. Marisol, ang pagsusulit paano ikukumpara sa dati? Kung walang tulong ng gobyerno, hindi niya kaya makapag-aral. Ano pa aasahan sa kanya? Tao naman at hindi pagsusulitaan. At si Ate Marisol naman ay may iba pa siyang talento. Tanggalin mo ang earphones mo. Kumakain ng pamilya, naka-earphones pa. Anong asal yan? Nagsasalita ka ba sa akin? Tinanong niya ang pagsusulit ngayon. Medyo bago ang mga tanong, hindi gaanong mahirap. Dapat maganda ang kinalabasan. Marisol Lazo, nangangarap lang ba kayo? Maganda na may lakas si Marisol. Bagong dating lang siya sa San Pedro. Kasi yung mga tao dito hindi pa siya sanay. Ilang beses niya kinuha ang exam. Nagsisimula na siya magyabang. Makitang tao. Kakaiba talaga ang mga tao dito. Hindi nila nakikita records ko dati. Bakit hindi pa rin nila ako kilala?
May impormasyon sila tungkol sa akin pero hindi nila ako lubos na kilala. Parang hindi talaga nila ako pinapansin. Bahala na, mga insulto lang. Pero sa residency sa Metro Manila, sulit na. May sasagutan pa ako. Una na ako sa taas. Puro magsasagot, anong silbi nun? Kahit anong gawin niya, hindi mahihigitan si Isabel. Busog na rin ako. Kayo na lang kumain. Sino po? Marisol, May kailangan po ba kayo? meron din dito si Isabel. Ito ay noong ikaw ay pinanganak. Inihanda ito ng lola mo para sa'yo. Papayag ba si Isabel na ibigay ito sa akin? Hindi ito yung original na isa, pero ang disenyo at ang timbang ay halos pareho. Kayong dalawa, magkapareho. Patas naman, di ba? Kapag nagbibigay ng regalo ang lalaki, may lihim na motibo. Bilang nagpapakabait, parang malapit na siyang gumawa ng bagay na sa kanya ng guilt. Yung apelyido mo, pansamantala hindi pa pwedeng palitan. Yung pagkakilala sa pamilya, kailangan ding hintayin pa. Naku, residency ko sa Manila. Pero ang katotohanan ikaw ay anak ko, hindi ang magbabago. Talagang ayaw kong makialam sa mga gulo ng pamilyang Severino. Lazo ang binigay na apelyido ng lola. Ayaw ko rin palitan. Okay lang din naman. Pero, paano naman ang residency ko? Nag-transfer na sa Metro Manila. Okay na. Ako, magsisipag-aral na lang. Yung iba pang bagay pwede na lang pag-usapan mamaya. Bakit wala siyang reaksyon? Pwede mo ipangako na ang residency ko mananatili sa Metro Manila. Siyempre naman, ikaw ang anak ko. Saan pa pupunta ang residency mo? Hindi ako naniniwala. Ang buong pamilya nila ay hindi normal. Parang mga peking tao. Manumpa ka. Basahin mo lang to. Kung hindi ko to pa rin, mababankrupt ang kumpanya, magkakawatak-watak ang pamilya. Okay na. Kukunin ko na ulit ang pag-aaral ko. Magpapahinga na po kayo. Magpahinga na po kayo. Sa wakas, nakuha ko na ang residency sa Manila. Manila exam paper, pamantasan ng Silangan at Hilaga. Nandito na ako. Teka lang. Bakit ang batang ito nasa isip lang ay ang residency? Kahit hindi siya nagagalit din. Baka hindi niya talaga kami naiintindihan. Ano problema pa? Kanina sinabi ko kay Marisol na hindi pa pwedeng palitan ng apelyido at hindi pa siya may papakilala. Ngunit tinanggap niya lang ng tahimik. Noong ipinanganak siya pinakainasam kong anak na babae. Ako ba ay masyadong mahigpit sa kanya? Huwag na po isipin pa. Ang mga babae sa edad na ito, matalino lang sa sarili. Mahilig magpakitang gilas, parang suplada. Tama po kayo pa. Sobra na ang ginawa natin sa kanya. Binigyan na natin siya ng buhay na hindi niya naramdaman. Buti na lang alam niya limitasyon. Hindi sobra sa paghingi sa mga bagay na hindi sa kanya. May punto kayo. Pero parang may nararamdaman ako. Parang siya ay walang pakiramdam na bahagi siya ng pamilya. Parang kahit kailan siya ay aalis lang. Hindi naman po yun posible pa. Si Marisol ay di magaling mag-aaral. Walang kahit anong talento. Asa lang siya sa atin, hindi yun aalis. Pa? Siguro si Ate Marisol hindi pa sanay dahil bago lang. Huwag ko kayo mag-alala. Magpapakabait ako kay ate para maging maayos kami at di ako magpapabigat. Ikaw talaga, makulit. Pa, late na po. Bukas po may pasok pa ako, kaya mauna na ako matulog. Sige. Lahat kayo matulog na. Pangalan, Marisol Lazo. Kasarian, babae. Tirahan, Metro Manila. Metro Manila. Metro Manila. Ito na ang Metro Manila. Okay na, gabi na, matulog na. Kailangan pa ako mag-aral bukas. Ang kinabukasan ay napakaliwanag. Hindi ako makatulog. Hindi pala nakapatay ang ilaw.
Bakit patay na ang ilaw? Kinabukasan ko, ilaw na di nawawala. Presidente, bakit gabi na kayo tumawag? Katatapos lang namin ang klase. Malditang taga Maynila. Nakaupo ka na ngayon sa kama. ngayon. Wala ba konsensya ang Nalulung puso ka na sa mo? Ginawa. Marisol, namimiss ka na naming lahat. Tumanggi na rin ang advisor namin. Pupunta kami sa Manila sa trip para makita ka. Hindi ka ba nagkakaproblema dyan? Hindi ka ba nalulungkot dyan? Huwag kayo madrama. Naiiyak ako sa inyo. Bakit ako magiging malungkot? Di ako malungkot. Hindi ba pabalikin sa San Pedro para sa college entrance? Napakamalupit ng planong yan. Pag dumating kayo sa Manila, libre ko kayong lahat. Kaya nga mayaman na rin ako ngayon. Nandito na si ma'am. Alagaan mong sarili mo. Papatayin na namin ang ilaw. Bye-bye. Bye. Kawawa naman sila. Ang saya sumagot sa Manila exam paper. Ako ngayon ay nakatira sa mansyon. May residency din sa Manila. Napakaliwanag ng kinabukasan ko. Hindi ko gustong bumalik sa San Pedro. Pero ang ganda ng Metro Manila. Pero walang nagmamahal sa akin. Araw-araw akong pinapabayaan. Paano ako hindi masasaktan? Mali nga pala. Bakit ako iiyak? Bakit di ako mahal ng pamilya Severino? Naramdaman ko na mas marami ay mas mainit na pag-ibig. Hindi ko kailangan ang mura at peking pag-ibig. Okay na. Mag-aral na lang ako para huminahon. Di ba lalabas na ang resulta ngayon? Bakit wala pa rin balita? Bakit ka ba nagmamadali? Baka pumasa ka na sa math? Kung sakali, hindi ako umabot ng 500 o 600, tatawag sa akin si sir para kausapin ako. Ang henyo galing sa lalawigan ng San Pedro. Iba talaga, simula nang dumating siya, di ko pa siya nakitang maglaro. Sobrang sipag mag-aral. Baguhan, lagi ka na lang nagsisipag mag-aral. Ilan ba talaga nakuha mo, Marka? Baka pagtapos ng lahat ng pagsisikap mo, di ka pa umabot ng 400. Ang estima ko sa score ay mahigit sa 690. Pero, yung huling problema sa math, hindi ako sigurado. Kung nasagot ko yon, kung mahigit sa 700, dapat walang problema. Narinig niyo ba ang sinabi niya? Estima ko sa score ko mahigit sa 690. Mahigit sa 700? Dapat walang problema. Kung talagang magaling ka, bakit di ka nilagay sa honors, kundi dito sa regular section namin? Kung ayaw niyo maniwala, bahala kayo. Lumabas na ang resulta! Nakalagay na sa pamantayan! Matalino, hindi ka pupunta para tignan ang score mo? Kapag kumonti na ang tao, kung hindi sayang lang oras. Takot na siguro siya. Tara. Tayo rin pumunta para tignan. Tignan natin ang sinabi niya. Totoo ba o hindi? Tara. Ang mga tao sa Manila, bakit parang bobo lahat? Parang extra lang sa miniserye. Hindi ko gets. Kayo, may kailangan ba kayo? 719? Marisol Lazo, nakakuha ka ng 719. Unexpected pero may sense naman. Gulat na gulat kayo. Hindi lang gulat kundi nag-viral. 719 points yun. Marisol, ang henyo. Pasensya na, medyo bastos ako dati. Seryoso akong humihingi ng tawad. Pasensya na. Pasensya na. Okay lang. Pinapalabas ko na lang na hangin yon. Hindi ko naman pinapansin. Hindi. Ibig kong sabihin, ako... Okay, literal na nga yun. Talagang ikaw lang ang tunay na Diyos. 40 puntos ang lamang mo sa pinakamataas sa honor section. Sa tingin ko mula ngayon, walang magmamaliit sa regular section natin. Ang top sa buong klase natin. At baka balang araw, ang top notcher ng college exam ay nasa klase natin. Tama, gusto ko sumoso sa swerte ng henyo. Ako rin. Dapat yata di ako nakakuha ng mataas na score. Kaya ko bang kontrolin lang ang score ko? Anong kaguluhan to? Di nyo narinig ang bell? Bumalik na kayo sa inyong upuan. Sir Ramon, pasok po. Marisol, kamusta ang first week mo sa school? Sa totoo lang, hindi masyadong okay. Hindi ka ba nasasanay sa regular section? Tulungan kita lumipat sa honor.
Hindi na po, Sir Ramon. Sabi niya po, sobrang close na sa honor section at baka hindi ako makasama. Sa tingin ko, ang regular section ay mas maganda. Gusto ko po dito. Pero, May iba pa po ba kayong kailangan? Nag-uumpisa na ang klase. Sa senior high, segundo ay mahalaga. Alam niyo po yan. sige po, kaya mo na lang mag-focus sa klase. Isabel, labas na ang mga scores. Pakicheck nga. Nagpa-practice ako ng piano eh. 541. Tumatanggap ka ng 3 puntos. Talaga? Sabi ko na nga ba eh. Ang exam ngayon ay madali lang. Alam mo sino ang top 1 ngayon? Nak sa Marisol Lasso, ang bagong transfer. Nakuha niya 719. Totoo talaga kapag galing sa San Pedro. Ano? Si Marisol Lasso? Nakakuha na 719 points? Oo nga. Grabe, ang galing niya pala! Kapag malaman to ng mga magulang namin, papansinin nila lalo si Marisol. Hindi. Hindi ko hahayaan na malaman nilang score niya. Mama, nakauwi na kayo. Oo nga pala, lumabas na bang resulta na exam? Oo nga po. Marisol? Kumusta ang exam mo? Bagong dating ka. Ma, gustong-gusto ko pong kumain ng adobong talong. Kung hindi makakausap ni na Mama at Papa si Marisol, hindi nila malalaman ang tunay na marka nito. Ma, ako na po. Hello? Opo, sige ho. Ipapaalam ko po. Opo, bye po. Isabel? Sino ang tumawag? Si Sir Ramon po. Sinabi niya na nakakuha daw ako ng 541 points. Talaga? Kaya pagluluto mo ako na masarap. Ang galing talaga ng aking Isabel. Sa hapunan ay magluluto ako na marami pa. Ako na po magtatago ng bag ko ah. Sige. Ngayon ay nagluto ako ng karagdagang pagkain para ipagdiwang ang magandang markang nakuha ni Isabel. Tara, mag-toast tayo. Si Isabel ay matalino at masipag. Natural na magandang score niya. Dapat lang talaga. Oo nga, ang aming Isabel. Yan ang the best. Isabel, anong regalong gusto mo? Ibibigay ko lahat ng iyong hiling. Gusto ko po ng pinakabagong handbag ngayon. Sige, bibili tayo. Oo nga pala, anong resulta ni Marisol? Uy, nasan si Marisol? Bakit hindi siya bumaba para kumain? Si Ate Marisol, hindi po ganong pumasa sa exam, kaya medyo malungkot po siya ngayon. Ma, pa, kuya, pagkatapos ay huwag niyo na pong tanungin sa kanya yung resulta. Si Marisol ay galing ng probinsya. Mahina ang kanyang pundasyon, kaya normal lang na hindi siya makasabay. Silanan ko, hindi ko nagawan turuan si ate. Dapat ay tinuruan ko siya. Isabel, masyado kang mabait. Tignan mo si Marisol, walang modo talaga. Hindi man lang bumaba para kumain. Gali ka para kanino? Kuya, huwag mo sabihin yan. Malungkot lang talaga siya. Tatawagin ko na lang siya para kumain. Kapag nalaman nila na nakakuha siya ng 719 points, lahat ng papuri na nakamit ko ay mapupunta sa kanya. Hindi pwede. Hindi pwede. Ate, baba na tayo at kumain. Naghihintay na sila sa'yo. Sige. Tara, baba na tayo kumain. Marisol Lasso, mayabang ka na, no? Wow, nakuha mo na ba ang kontrabida sa dula? Plastic ka pala. Pag walang tao, hindi ka nagpapanggap. Ano bang kalokohan yung sinasabi mo? 719 points? Ang galing mo talaga. Akala ko mabait ka lang. Salamat. Gawa ng Manila exam paper yan. Magpupursige pa ako. Huwag kang magmayabang. Hindi porke mataas ang score mo ay makukuha mo na posisyon ko sa pamilyang to. Alam mo ba, ako lang ang nag-iisa sa puso ni na Mama at Papa. At pati si Kuya Fernando at Diego ay paborito din ako. Kaya nga ikaw, dapat alamin mo yung sarili mong katayuan. Anong katayuan? Ako ang nagtanong sa'yo. Anong katayuan? Ikaw,
Napakawalang modo mo talaga! Pakilinaw mo muna ang katayuan nating dalawa. Sino ang mas nahihiya? Ako tunay na anak na nawala ng maraming taon. At ikaw naman ay anak lang ng katiwala ng pamilya. Anong karapatan mo na sumigaw sa harap ko? Anong problema mo doon ha? Nasa pamilya Severino na ako ng 18 years at ako ang anak nilang babae. Sige. Tama ka na lahat. Sige. Basta ang buong pamilya Severino ay mga baliw. Bagay na bagay sa'yo. Putang ina mo! Alam ko na, naiinggit ka lang sa pagmamahal nila sa akin. Alam mo ba, sa akin ang pamilya Severino balang araw at huwag kang makialam. Sinasabi mong sa'yo ang pamilya Severino? Tanong ko lang, may shares ka ba sa pamilya ng Severino? Nakapunta ka na ba sa opisina ng Severino Holdings? May-ari ka ba ng anumang real estate? Nakadikit ka na ba sa kapangyarihan ng mga Severino? Ako, Ang kapangyarihan ay nasa mga lalaki. Hindi nila ako gusto, kaya hindi nila ako bibigyan. Pero gusto ka nila, pero wala ka namang nakuha. Isabel, hindi ko naman gustong makipagkumpetensya sa'yo. Ang walang katuturang pagmamahal ay walang halaga. Ang totoong kapangyarihan lamang, ang pinakamalakas na sandigan. Ang payo ko sa'yo, mag-aral kang mabuti. Ang payo ko sa'yo, mag-aral ka mabuti. huwag kang magyayabang dahil wala naman akong pakialam dyan. Kasi bagong dating lang ako at pagkatapos ng board exam ay ibibigay nila yun sa akin at hindi mo yun makukuha. O sige na, tama ka, sige na. Bababa na ako para kumain. Kung gusto mong mag-usap pa, pwede tayo mag-usap. Kung ayaw mo na. Ang lugar na to, ang kapaligiran, ang kwentong to. Bakit parang may mangyayari na walang katuturan? Isabel, Marisol, bilisan niyo bumaba at kumain na tayo. Susunod na ako. Hoy Isabel, makinig ka muna. Kailangan mong mahalin ang sarili mo. Kung masasaktan ka, ikaw lang masasaktan. Gets mo? Siyempre hindi ako tanga para saktan ang sarili ko. Halika, bumaba na tayo at kumain. Ate, kahit anong gawin mo, hindi mo ako pwedeng insultuhin ng ganyan. At kahit mababang score mo, hindi mo ako pwedeng papuntungan. Anong nangyayari sa iyo, Isabel? Marisol, kung manloloko kay Isabel, hahayaan kitang mamatay! Tama, hindi siya tanga. Ako lang pala ang tanga. Pwede bang i-skip na tong part na to? Kahit ako na ang humihingi ng tulong. Hindi pwede. Ate, anong gagawin mo? Isabel! Anong nangyari sa'yo, Isabel? Isabel! Anong nangyari sa'yo, Isabel? Huwag ka magpapakaba kay Mama. Mama, ako po may kasalanan. Huwag niyo pong sisihin si Ate Marisol. Wala man lang siyang galos. Naniwala kayo na nahulog siya mag-isa? Masakit pa ang ulo ko. Baka po meron akong concussion. Hindi. Naniniwala rin kayo dyan? Sige, mukhang talaga naniniwala kayo. Sige, murahin niyo na ako. Si Isabel ay may concussion na! Ano pa ang gusto mo? Hayop ka! Siya ay nagtiis ng gusto para sa'yo. Hanggang sa ganito na lang siya nagtiis. Bakit hindi mo pa rin siya pinapatawad? Marisol, napaiyak mo ang iyong ina. Marisol Lazo, akala ko dati ay bastos ka lang. Hindi ko akalain na ganito ka kasama! Pagkatapos kong pumunta sa Maynila, ang mundo parang may malaking butas. Ang buhay ay nagiging mas dramatic. Parang isang corny na nobela. O hindi, isang corny na teleserye. Alam ko ng buong buo na hindi ako ang bida ng mundong to. Pero ano ngayon? Yun ang script nila sa script ng aking buhay. Sila ang mga katuwang na bida. Marisol, humingi ka ng sorry sa kapatid mo! Kahit na marami akong alam na spelling ng mga salita ng paumanhin, pero gusto kong sabihin pa rin na wala akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng paumanhin? Ginawa mo siyang ganito! Sinasabi pa na walang kinalaman sa'yo! Akala mo ba bulag kami? Hay, pwede nating tignan ng CCTV. Magpapatunay na inosente ako, di ba? Sa tingin ko alam mo walang CCTV dito. Kaya dito ka lang, para itulak si Isabel pababa, di ba? Mga masasamang kapitalista, may pera naman sila. Bakit hindi sila maglagay ng maraming CCTV? Marisol, kahit nagalit ka, si Isabel pa rin ang kapatid mo. Hindi mo dapat ilabas sa kanya ang galit bukod pa rito. Hindi ka pumasa. Hindi naman niya kasalanan yon. Marisol Lazo, noong una, ang iyong kapatid ay nag-aalala dahil hindi ka pumasa sa exam. Ayop ka talaga! Hoy, teka lang. Ano ang narinig ko? Ako?
Hindi pumasa? Kayo sa Maynila, may malibang pagkakaintindi sa salitang hindi pumasa? Ako nga ang... Isabel! Isabel, anak, kumapit ka't dadaling kita sa ospital. Ma, ako na. Abangan mo lang. Lahat ng sakit ng loob na binigay mo kay Isabel, babayaran mo ng libo-libo! Hindi makapaniwala. Sa wakas tapos na ang palabas na to. Gutom na ako. Muntik ko nang nakalimutang bumaba para kumain. Wow, ang daming masasarap na pagkain. May paborito kong pata pa. May paborito kong sweet and sour ribs pa. Masarap. Huh? Ano to? Masarap to. Ang laki ng mesa na to. Dati maraming pagkain na di ko maabot. Ngayon kakainin ko lahat-lahat ng to. Ito ang biyaya ng pagkakamali ni Isabel. Ate Marisol, huwag mo ko itulak. Anak, huwag ka matakot. Nandito lang si Mama. Hindi kita hayaang masaktan pa. Ma. Isabel, paparusahan ko si Marisol Lazo na yan. Kuya Fernando, huwag mo sabihin yan. Bago pa lang si ate dito at di pa nakakapag-adjust. Kasalanan ko at nagalit siya sa akin kaya huwag niyo naman siya sisihin. Baliw. Masyado kang mabait at mapagbigay. May isang kahilingan lang ho ako. Pakiusap po. Huwag niyo po akong iwan. Basta hayaan niyo lang ako manatili sa tabi ni Mama, Papa at Kuya. Kahit ano gawin sa akin ni ate, pahayag ako. Anak, ikaw ang pinakamamahal namin. Paano ka namin iiwan? Mama. Commander, nasan ang almusal? Paumanhin po, Miss Lazo. Ang mga katulong at cook, nagbakasyon lahat. Nakakabigla naman ang bakasyon nila. Hindi ba kumain ng almusal ng iba? Lahat silang pamilya ay nagpunta sa ospital para bisitahin si Isabela. Kaya, Kaya gusto nilang patayin ako sa gutom? sinabi ni Diego, para bigyan ka ng leksyon. Hindi ba mayaman ng pamilya Severino? Bakit ang kuripot nila? Ako ay senior high ngayon. Kung hindi ako kakain ng almusal, hindi ako makakakuha ng sapat na nutrisyon. Bababa ang epekto ng pag-aaral ko. Kapag bumaba ang epekto ng pag-aaral ko, bababa ang grades ko. Kapag bumaba ang grades ko, ako, pababagsak ng langit ko. Naiintindihan mo ba? Ay, naku, hindi mo gets. Okay na lang, hindi mo naman kasalanan. Gagawa na lang ako ng pagkain ko. Bakit ba talaga walang tao dito? Kuripot na mayaman. Bakit walang kahit ano? Kung walang pagkain, kakainin ko na lang ang pagkain ng isip para busugin ang sarili. Wala ka pa ring sundo? Sumakay ka na. Ang bango naman. Gusto mo kainin? Ay, hindi naman ako sanay. Oo nga, ang sarap. Kung masarap, sa'yo na lahat. Pero, bakit gutom na gutom ka? Kuripot talaga ng pamilyang Severino. Nagkasugot si Isabel, kaya hindi na ako binigyan ng pagkain. Alam mo sa nangyari, hindi talaga ako may kasalanan. Hindi ko siya itinulak pababa, sadyang nahulog lang siya. Ay, kahit ipaliwanag ko, hindi mo rin maiintindihan. Kahit hindi ko maintindihan, pero mula ngayon ibibigay ko sa'yo ang almusal mo. Tapos sa punan, pwede ka rin kumain sa bahay ko. Siya ang tagapagmana ng Gatchalian.
ang lalaking gusto ni Isabel, ang taong gustong ipakasal ni Don Severino kay Isabel. Sa karaniwang drama, dapat siya ang bida sa kalokohang to. Pag nakasama ko siya, syempre magiging problema to. Ayoko. Hindi pwedeng mabawasan oras. Wala kang may gusto sa akin, di ba? Huwag mong isipin na may gusto ako sa'yo. Kami ay mga high school student pa ngayon. Pag-aaral ang priority natin. Ito ang wasto. Maghanda para sa college entrance exam. Huwag kang ngumiti ng ganyan. Seryoso to. Maagang pag-ibig ay magpapababa ng ating grado. Nang malaki, baka hindi tayo makapasok sa pamantasan ng Silangan at Hilaga. Nakakatakot lang pag iniisip. Pero Marisol, estudyante na ako ng pamantasan ng Silangan at Hilaga. Tanong ko lang, kailangan ko pa bang mag-aral? Hindi ka pala high school student? Akala ko kasi, yun. Akala ko lang, sobrang nagustuhan ka nila. Kaya sinabihan ako na alagaan ka ng mabuti. Ganun pala yon. Salamat ma at pa. Salamat din sa iyong mga magulang. Kaya, iniisip mo kanina na may gusto ako sa'yo? Hindi. Ako, mapayapa, maunlad, malaya, pantay-pantay. Makatarungan, may disiplina. Kanina kasi marami akong kinain na siopaw. Nagtutuling. Ay, Diyos ko po. Bakit ko nagawa ang katangahan na to? Nahawa siguro ako sa pamilya Severino ng sintomas ng pagbabasa ng nobela. Nakakatakot. Kailangan ko mag-aral na mabuti. Baby, nasa ospital ka lang nitong 2 araw. Nabagot ka, di ba? Nandito nga rin kayo buong araw kasama namin eh. Parang ikaw nga Kuya Fernando yung nabagot, di ba? Ay, ang galing naman ni Isabel sa exam. Hindi pa natin siya na-celebrate na maayos. Ayos, kakalabas ng Isabel. Mag-celebrate tayo. Salamat ma, salamat kuya. Ganun ba? Ayain na rin natin ang kapitbahay nating Pamilya Cruz para mas masaya. Si Marisol ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nasaktan ng aking kapatid. Kuya, okay na ako. Patawarin mo na si ate. Ha? Hindi ba si Marisol yan? Sino yung katabi niya? Kuya Rafael? Marisol Lasso? Bakit sila magkasama ni Kuya Rafael? Nang malditang si Marisol Lasso, naglakas loob siya maligaw kay Kuya Rafael. Hindi pwede. Si Kuya Rafael ay akin lang. Pag ako'y nakapag-aral sa kolehiyo, ikakasal ako sa kanya. Kuya Rafael, andito ka pala. Kasi nitong mga nakarang araw. Alis na ako. Sige, bye. Oh, nandito ka na, Rafael. Nanay, umuwi na ako. Ang pamilya Severino sa kapitbahay ay maghahanda ng maliit na handaan. Pinayuhan nila tayo na pumunta. Ayoko na. Bakit? Naguguluhan ka pa rin sa dating anak na babae at may trauma ka pa rin? Ang inyong anak ay tinutulungan ng isang baliw na babae. Nakakatuwa ba yun? Ganun. Pero narinig ko, ang bagong kinikilala nilang tunay na anak ay talagang may talento. Nung minsan pumunta ako sa paaralan, narinig ko nakakuha siya ng mahigit 700 points. Batang babae na yun ay hindi basta-basta. Ang handaan ng tagumpay ngayon ay dapat para sa kanya. Pupunta ako. May isang matapang na nagsabing ayaw pumunta. O bakit? Nagbago ka na naman ng isip. Kamakailan lang si Rafael, ang dami mong pag-uwi. Akala ko, para alagaan kami 2 matatanda. Pero, araw-araw mo palang hatid sundo yung kapitbahay. Kaya pala, hindi pala dahil sa amin. Totoo ba yun, Rafael? Na ganun ka sa batang babae ng pamilya Severino? Di ba sabi mo, pupunta tayo sa handaan ng tagumpay? Ako, una na ako magpalit ng damit sa taas. Paring Roberto, halika. Maupo na kayo, maupo na. Kuya Rafael, nandito ang upuan mo sa tabi ko. Mas gusto ko ang pwestong yung para kumain. Ngayon po, nagdiriwang tayo para sa aking minamahal na anak na si Isabel na nakapasa sa exam. Halina, Isabel, sa uling yugto ng iyong pag-aaral, kailangan mong magsikap pa. Gagawin ko po pa. Marisol, hindi ka pa pumasa ng maganda. Huwag kang mawala ng pag-asa. Mula ngayon, kailangan mong matuto sa kapatid na babae. Ang huling tanong sa pisika, ang kabuuang init na nilikha. Paano naging 30 joules? Mali ba ang paliwanag sa sagot? Pag nakapasa na si Isabel sa kolehiyo, ay kailangan namin ng tulong mo na alagaan siya. Hindi ko magagawa. Unahin na natin ang hindi niya makakapasa. Kahit na makapasa siya, hindi kami magsasama sa isang kolehiyo. Paano ko siya aalagaan?
Bakit habang lumalaki lalang diretsong ugali? Tara, tagay. Tara. Rafael, hindi ka naman mahihirapan. Si Isabel ngayon ay napakaunawa na. Kailangan kwentuhan mo siya at i-encourage mo lang siya. Pabilis ang takbo ng pamantasan. Alam niyo naman at sobrang busy din niya. Kung may kailangan si Isabel, hanapin mo kami. Tama ka dun, Severino. Sa mga bagay ng mga bata, huwag na tayong makialam. Okay, edi tayo na. Magapunan na. Ba't parang nobela tungkol sa mayaman? Papasok sa universidad, mag-exam ka. Hindi pwedeng mag-donate lang ng gusali, hindi pwedeng lumipat ng ibang bansa. Gusto malaman ng impormasyon tungkol sa paaralan? Sorry. Sinasadya niyang gawin to. Nawala ka sa loob niyang tawanan ako sa harapan ni Kuya Rafael. Marisol, umiiyak na si Isabel, tatawa ka pa? Walang modo. Ang baba ng score mo, mademonyo pa. Anong karapatan mo tawanan si Isabel? Hindi ako tumatawa sa kanya. Tumatawa ka. Sa tingin ko ay naiinggit ka lang kay Isabel. Marisol, humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Marisol, humingi ka ng tawad kay Isabel. At mula ngayon ay gamitin mo sa tamang yung isip. Pabayaan mo na turuan kanyang mag-aral mabuti. Siya ang magtuturo sa akin? Di wala na akong pag-asa sa pag-aaral. Anong sinasabi mo? Gaano ka ba kagaling sa pag-aaral? Don Severino, sa pagkakaalam ko, ang grades ni Marisol ay napakaganda. Rafael, magaling sa pag-aaral si Marisol. Naloloko ka na niya, no? Don Severino, alam mo ba kung ilang score ang nakuha niya? Ilang marka naman? Siguro 300 o 400 lang. Galing sa liblib na lugar. Anong magagawa niya magaling? Putang ina. Maliitin niyo ako pwede, pero wag ang lalawigan ng San Pedro. Hindi kami liblib na lugar. Kulang lang kami sa mga universidad. Anong ginagawa mo? Ako... Nanginginig ang paa ko. Nagpadalos-dalos ako. Nagpadala sa emosyon. Nataranta ako. Pasensya na lalawigan ng San Pedro, ang aking bayan. Marisol, sabihin mo nga kung ilan ba talagang marka ang nakuha mo? Talaga bang gusto niyo malaman? Ang nakuha kong marka ay 79. Ay! Tumatawag si Sir Ramon ng school ni Isabel. Ang totoo, nakuha kong marka Magaling ay... talaga si Isabel. Bawat beses ang kanyang guro mismo ang tumatawag. Hello? Naririnig niyo ba ako? Kumakain kami ngayon. Pwedeng lumabas ka muna para sagutin. Bakit mo sinasabi yan? Ang pamilya Cruz ay matagal na nating kapitbahay. Anong masama kung marinig nila? Tama ba ako, paring Roberto? Oo, tama. Hello? Naririnig niyo ba ako? Don Severino, napakabait naman po. Ngayon kasi, ang handaan ng tagumpay ni Isabel. Kaya i-loudspeaker natin para marinig ng lahat. Hello, Sir Ramon? Sir Ramon. Hello, Don Severino? Hindi ko po makontak si Mrs. Severino, kaya po napilitan akong tawagan kayo. Ang score ni Isabel sa pagsusulit ay 541, 3 puntos lamang sa cut-off ng kolehiyo. Wow, Sir Ramon. Magandang balita po yan. Sa boses po ninyo, akala ko bagsak si Isabel. Mayroon ako medyo seryosong tanong na gusto kong itanong sa inyo. Sinabi sa akin ni Isabel na si Marisol ay nakatira sa inyo bilang malayong kamag-anak. Tama ba yon? Kailangan kong malaman ng maayos ang tungkol kay Marisol. Si Marisol, hindi naman gumawa ng gulo ulit, di ba? Si Sir Ramon na ito ay pamangkin ng commissioner ng BIR. Hindi ko siya pwedeng banggain. Tama po. Yun po, kinuha namin siya sa probinsya. Mayroon siyang konting problema sa ugali. Sir Ramon, kung may ginawa man siya na hindi maganda, sabihin niyo po sa akin. Papagalitan ko siya. Anong sinasabi mo? Hindi ba kayo close kay Marisol Lazo? Ay, malayong kamag-anak lang siya. Siya ay hindi nahubog ng pamilyang Severino. Ang pamilya Severino sa harap ng ibang tao, binabastos siya ng ganito. Hindi ba kayo nag-aalala? Tunay na kalagayan ni Marisol Lazo. Hindi niyo ba alam? Noong araw ng pagpasok ni Marisol Lazo, sinabi sa akin ni Isabel ayaw niya mag-aaral at masama ang ugali niya. Ngunit sa pagsusulit ni Marisol Lazo, nakakuha siya ng 719 points, unang pwesto sa buong antas. Tama nga naman, kung ang inyong pamilya ay may ganitong standard ng edukasyon, hindi sana bababa ang grado ni Isabel sa konting puntos lang. Alam mo ba, kung mayroon akong trump card gaya niya, sigurado maging busy ako sa taon. Gusto ko sanang hikayatin mo siya na lumipat sa aking klase. Sayang talaga. Paano nangyari yan? Turuan mong maigi si Isabel. Kung hindi sana siya nagsalita ng masama tungkol kay Marisol, sigurado na ako magiging busy. Tapos na.
Lahat ay tapos na. Nagtiwala ako sa tatlong anak ko. Inilabas ko lahat ng resources para lang makakuha ng koneksyon sa BIR. Ngayon ay wala na. Ang susunod ay usapin na ng inyong pamilya. Hindi na kami makikialam. Ma, hindi pa ako busog eh. Ma. Marisol. Marisol dito, halika dito. Busy ako kumakain. Magsalita lang po, naririnig ko naman. Hindi posible. Paano ka nakakuha ng mataas na grado? 719! Nag-cheat ka talaga! Pwede mo pagdudahan ng aking pagkatao, pero hindi mo pwede pagdudahan ng aking grado. Kahit ibigay ko sa'yo ang lahat ng libro, makukuha mo ba ang 719? Ako, dati hindi ka naman mayaman para mag-enroll sa review center. Lagi ka naman nagtatrabaho tulang tayo para mag-aral. Oo naman, kaya ako nag-aaral mag-isa buong puso. Humihingi ng tulong siguro, hindi ko sinasayang segundo sa pag-aaral. Sorry Ate Marisol. Hindi ko alam na ganito ka kagaling. Nakinig lang naman ako sa iba. Mukhang kumpara sa interes, wala akong halaga. Sorry Ate Marisol. Ang mukha ko! Kuya Fernando! Malapit na ako mag-debut! Ang mukha ko! Ngayon gagawin ko! Tanungin mo lang yung kapatid mo. Hindi ba siya ang may gawa nito? Kuya Fernando, sorry. Puro kong kasalanan. Isabel, hindi mo naman sinasadya. Tama ka. Ikaw ay inosente. Kasalanan mo to. Bakit ako dinadamay? Ano naman kinalaman ko dito? Kung hindi mo niliman grado mo na nagpalito sa amin na bagsak ka sa exam, di mangyayari lahat ng gulong to! Okay ka lang? May switch ka ba sa katawan? Parang robot ka ba? O baka fake ka lang? Yes, sorry. Nagkamali ako kay ate. Ako sumugat na mukha mo. Sorry. Isabela, hindi mo to kasalanan. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Hindi. Ako may kasalanan. Puro ako. Isabel! Huwag ka magpadalos-talos! Sorry po. Sorry ho. Sorry, Kuya Fernando. Kung ang English essay sa board exam ay pinapagawa ni Juan sa dayuhang kaibigan na mag-introduce ng isang magandang palabas, meron akong magandang material. Isang ampon lang. Sakta ng binibini ay hindi sapat. Gusto pang maghawak ng bote para magbanta sa aming lahat. Kahit na ako ay mag-alaga, siguradong kay Marisol lang. Katulad niya, pagtutuon na ng pansin. Hindi yung ginastusan ng maraming resources pero peke at walang silbi. Rafael, tama na. Huwag mong galitin pa si Isabel. Sorry, Kuya Fernando. Gilang anak. Mahalagang sugat na Fernando. Dali natin sa ospital. Ako rin. Marisol, pasensya na. Ngayon lang napagtanto ng tatay mo. Gaano kita pinabayaan. Alam mo, ikaw ang tunay na anak ng tatay mo. Si tatay ay humihingi ng tawad sa'yo. Wala yon. Hindi ko kailangan ang iyong paghingi ng tawad, lalo na ang iyong pagmamahal. Masaya ako na mag-isa, nakapag-aral pa nga ako ng maayos. Si Marisol, nakakuha ng 719 points. Napakataas ng score mo. Napakagaling mo mag-aaral. Hindi nakapagtataka, anak talaga kita. Paano naman ako? Hindi ba sinabi ni Papa na ako ang tunay niyang anak? Marisol, ano ang tingin mo sa pamilya Cruz? Lalo na kay Rafael. Para sa akin, kayong dalawa ay bagay na bagay. Alam po ba niyo ang sinasabi niyo? Ako po ay senior high school ngayon. Bakit sinusuportahan ng maagang pag-ibig? Ay, hindi. Hindi yun ang ibig sabihin ni tatay. Ang ibig kong sabihin ay sa inaharap. Sa inaharap, pwede kayo humanap ng pagkakataon para makapag-usap kayo. Ang pamilya Cruz ay magandang katayuan. Dahil kay Marisol Lasso. Dahil sa kanya na walang pagmamahal ng papa ko. Pati na rin si Kuya Rafael. Siguradong lalo siya magagalit sa akin. May kailangan pa po kayo? Kung wala, babalik na po ako sa kwarto para mag-aral. Marisol, si tatay, gusto mo bang ilipat ka sa honor section? Ang mga guro doon. Hindi. Dati hindi ko namalayan na ganito kahina loob ng lalaking to. Hindi ko akalain. Hanggang ngayon ay gusto pa akong gamitin para makag-ugnayan kay Sir Ramon at gamitin ng koneksyong to. Kahiya-hiya, hindi ako ang birhen ng Notre Dame. Tamang oras na para maramdaman nila ang pakiramdam ng walang kontrol.
Oh, Marisol, ang galing ng nakuha mong marka. Anong reward ang gusto mo? Gagawin ko lahat para sa'yo. Titira ako sa dorm. Oh. Sabi ko titira ako sa dorm. Hindi maganda sa bahay para mag-aral. Nakakaistorbo sa pag-aaral ko. Naku naman. Anak, ganyan ka ba magsalita? Ano bang masama sa bahay? Walang mag-aalaga sa'yo sa school. Parang hindi pamilya doon. Sige. Pero kadaling ko, kailangan mong umuwi dito. Huwag mong kalimutan, kabilang ka sa pamilya Severino. Tanak kita. Hindi naman ako kulang sa pagmamahal. Paano ako maniniwala sa plastic na salita at magpatawad agad? Nakakatawa. Sino yan? Bukas naman ang pinto. Pumasok ka na lang. Anong kailangan mo? Ayusin mo yung pinto. Pagkatapos kong kausapin si Isabel, babalik ako para kausapin ka. Sige. Pumunta kay Isabel. Ilang salita lang. Niloloko na niya. Akala niya bata pa ako. Gusto niya ako kausapin gabi-gabi. Miss Lazo. Miss Lazo, sandali lang po. Iniutos ni Diego Severino na makipag-usap sa'yo. Natakot ng husto si Isabel. Si Diego, dinantayan siya. Buong gabi siya nagbantay. Hindi ba sila napapagod? May kailangan ako sa paaralan para sa dorm ko. Aalis na ako. Miss Lazo, wala kang pasensya. Kahit nangako ka kay Diego, babalikan mo lang ang salita mo. Napaka walang galang. At saka, pag lumabas ka ng ganito at may nakakita sa'yo, ano ang iisipin nila sa pamilya Severino? Ano bang pinagsasabi nito? Akala ko normal na tao ang mga alipores na to. Ginagawa mo. Intindihin ko bang hindi ka na gusto magtrabaho dito? Miss Lazo, wag mo akong takutin. Ginagawa ko para sa pamilya Severino. Kung lalabas kang ganito, mamaliitin ang ibang pamilya Severino. Hindi ako nakakapasa sa entrance exam. Titiisin ko na lang ang pamilya Severino. Anong karapatan mo? Uutusan mo ba ako? Kung ayaw mo na magtrabaho, trabahong 300,000 kada buwan. Maraming gustong kumuha niyan. Marisol? Madam, Marisol, anong nangyari sa'yo? Inaapi ka ba niya? Sinabi ni Katiwala, sobrang close daw sina Fernando at Isabel. Naiinggit lang daw ako sa kanila sa sulok. Walang nagmamahal sa akin ng totoo. Di daw ako naghihirap, diba? Lahat daw marunong yan. Sino nabigay sa'yo ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan sa anak ko? Madam, hindi po ako. Sa tingin ko, napasama si Isabel sa tulad mo. Mag-impake ka na at umalis ka na dito. Madam. Umalis ka na! Yung nangyari sa handaan kahapon, ang pagkukulang ni Aling Teresa sa akin ay umabot na sa pinakamataas. Gagawin ko to ng paraan. Madam, may kaibigan ako na katulad ko. Pwede niyo ba silang pasukan sa trabaho? Magaling po sila magtrabaho. Magkasama nagpupulot ng bote. Hugas ng pinggan mga mahirap. Naku, may kasalanan anak. Papapasukin ko silang lahat. Sapat na ba ang 500,000 monthly? Ako na mag-aayos ito. Salamat po, madam. Pupunta na po ako sa paaralan para ayusin ang accommodation ko. Sige. Kumusta kayo? Ako si Marisol. Marisol Lasso? Marisol Lasso? Ay, halika na. Halika, tuloy ka. Halika dito. Halika, maupo ka. Salamat. Hindi ko inakala na pupunta ka dito. Pinaganda namin ng kwarto para sa pagdating ng henyo. Marisol, ang henyo. Talagang umahanga ako sa'yo. Gusto ko lang itanong, paano mo nakuha ang 700 points? Kahit anong pagsisikap ko, 620 lang ang score ko. Gusto niyong bumuti? Gusto. Sige, simula ngayon. Sumunod sa takbo ko at mag-aral mabuti. Oh, sige. Pangako mag-aral mabuti. Gising na! Gising na! Ano oras na ba? Alas 5 na ng umaga, lagpas 1 minuto na. Bumaba na kayo at mag-aral na. Alas 5 pa lang? Gising na kayo. Gising, gising. Gising kayong lahat. Hindi kayo makakatulog kung di matapos. Paano kayo nakakatulog sa edad nyo? Saan kayo pupunta? Pwede nating samantalahin ang bakasyon para mag-push tayo. Magpa-mock exam tayo. Gusto nyo? Boss, hindi na kami umuwi ng kalahating buwan. Maawa ka naman. Ngayon ko na naintindihan, dapat ka makakuha ng 700. Hindi ko talaga kaya. Marisol,
Hindi ka ba uuwi? Hindi. Sige. Kung may plano kayo sa bakasyon, hindi ko na kayo pipilitin. Umalis na kayo. Magpapatuloy na ako sa pagsagot. Bye. Oh, tara. Ay, Marisol, kailan ka uuwi? Miss ka na naming lahat. Hello, Marisol. Kailan ka uuwi? Miss na miss ka na namin. Ang dami kong ginagawa ngayon. Wala akong oras. Bakit si Isabel? Araw-araw naman siya nakakauwi. Hindi niyo ba iniisip magkano ang score niya at magkano ang score ko? Marisol, gusto namin ng papa mo na umuwi ka. Namimiss ka na kasi namin. Gagamitin nila ang pagmamahal para pilitin ako. Hindi ako bibigay sa ganyan. Namimiss ko rin kayo. Pero talagang busy ako sa pag-aaral para mapanatili ang score. Wala talaga akong oras. Pero ang pag-aaral, kailangan din naman ng pahinga. Hindi mo naiintindihan ng pag-aaral. Kapag may oras ako, uuwi ako. Marisol Lazo, ikaw ay Severino. Umuwi ka sa weekend para sa family dinner. Huwag mo isipin na dahil magaling ka, pwede mo na kaming suway ng ganito. Marisol! Anong nangyari? Bakit nandito pa sila sa school? Kailangan ko pang isakripisyo ang oras ko para lang pakalmahin sila. Marisol! Marisol! Tingnan mo ang sarili mo. Ang hirap ng buhay mo. Para ka namamalimos. May chef naman tayo sa bahay. Umuwi ka na lang. May chef nga kayo sa bahay, pero hindi man lang niyo ako binigyan ng pagkain. Oo nga Marisol, umuwi ka na. Hindi ako uuwi. Linggo na ngayon. Bukas na ang klase. Wala nang sense na pagurin pa ang sarili. Uuwi na lang ako sa dorm. Tama na, umuwi ka na sa amin. Kumain lang tayo sa bahay, hindi mo naman ikamamatay. Hindi mo alam. Baka may panlilin lang na naman sila na inihanda para sa akin. Hindi na. Ang mga pagkain sa bahay niyo, hindi ako sanay kumain. Masama sa katawan kapag sobra. Okay lang ako dito. Mas gusto ko to. Anong problema mo? Sa mga marika mo, madali ka na makapasa sa magandang university. Mas mabuting umuwi ka na ngayon at magpakilala ng maayos sa Binatang Cruz na yon. Yun palang kanilang balak. Marisol, gusto lang sabihin ng tatay na... Nasa critical stage na ako ng grade 12. Gusto niyo akong huminto sa pag-aaral at umuwi para mag-blind date? Kasi mayaman at makapangyarihan sila. Binibenta niyo ako. Hindi ganun. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hinaan mo ang boses mo. Hindi raw yun ang ibig niyong sabihin. Uuwi na ako para mag-aral. Marisol, alam ko na may sama ka na loob sa amin. Kung sasama ka sa amin, ano bang gusto mo kapalit? Ibibigay namin sa'yo. Sige na, gusto ko mag-aral ng mabuti para makapasa sa college entrance Marisol, exam. may hangganan din ang galit mo. Huwag mong isiping malaki ka na. Ikaw ay bahagi ng pamilyang Severino. Kung hindi mo kilala ang pamilya Severino, agad kong ipapalipat ang residency mo, pabalik ng San Pedro at palalayasin kita! Tulad ng edad mo, mga taong walang alam pa, hindi na marami. Gusto mo ko ibalik sa San Gabriel para mag-exam, pero hindi na ikaw ang magde-decide Anong niyan. ibig mong sabihin? Ano? Gusto mong ako'y huminto sa pag-aaral dito at bumalik sa San Gabriel para mag-exam? Hindi pwede. Hindi siya pwedeng lumipat ng paaralan. Hindi pwedeng lumipat ng paaralan si Marisol. Siya lang ang estudyante dito makakakuha ng 700 points at maging top notcher. Hindi niyo siya pwede palisin dito. O, si Sir Ramon pala. Pagkakamali lang po. Ito po ay pagkakamali lang. Oo nga ho, Sir Ramon. Kami po gusto lang namin iuwi ang bata. Bakit papauwiin niyo ako? Baka patago niyo ako ibalik sa lalawigan ng San Gabriel. Sinasabi ko sa inyo, kapag ako nandito, huwag niyong umasa na dalhin si Marisol sa aming paaralan. Kami lang po. Kahit maabala ako sa pag-aaral buong maghapon, hindi naman to magiging problema. Lalo na hindi bumagal ang bilis ng aking pag-aaral. Lalo na hindi mawawala sa akin ng pagiging top notcher. Paano ba kayo naging magulang na ganito? Pinipilit niyo ang anak niyo kaya hindi siya nakakapag-aral na maayos. Dahil dito, si Marisol Lazo ay bumababa ang grade. Hindi ko kayo titigilan, pamilya Severino. Ang tiyuhin ko ay nasa BIR. Alam niyo naman yan, hindi ba? Kami po, hindi namin siya hayaan maabala sa pag-aaral. Inaabala niyo siya. Kung ginamit niyo yung oras na yun sa exam, di sana tapos na siya. Mga mapagpanggap. Kung may malasakit kayo sa anak niyo, ba't wala kayong dala? Sige na. Marisol Lazo, wag na wag ka talagang magpalito. Mag-aral kang mabuti. Kapag may problema, hanapin mo ako. Sige na, maghiwalay na kayo.
Kapag sapat na ang iyong kakayahan, ang buong mundo ay sasandal sa likod mo. Hindi ko kailangan ang Mang Severino at Aling Teresa at ang kanilang mapagmataas na pag-ibig. Si Marisol kahit bata pa ay marami ng sikreto. Man, anong ibig mo sabihin? Kung maging top siya sa Maynila, sentro siya ng atensyon ng buong Maynila at buong bansa. Kapag nalaman ng iba na habang nag-i-exam siya, hindi siya umuwi sa pamilyang Severino, ang pamilya natin ay mapapahiya ng gusto. Gagamitin ng kalaban ng kumpanya. Ang stock price ng kumpanya natin ay maapektuhan din. Kapag nangyari yun, kukwestiyonin tayo ng punong pamilya. Grabe palang epekto nito. Pero ayaw umuwi ni Marisol. Ano gagawin natin? At pinoprotektahan pa siya ni Sir Ramon. Ma? Pa? Nakauwi na pala kayo. Isabel, si Papa ay mahihingi ang pabor sa inyo. Anong pabor? Ganito, magluto ka ng pagkain. Bukas na ang pasukan. Isabel, ikaw mismo ang magbibigay nito kay Marisol. Ano? Isabel, bukas, sa harap ng mga kaklase, ibigay mo ng maayos kay Marisol. Kailangan mo siyang kaibiganin para maramdaman niya ang init ng pamilya natin. Ayun ang pagkain galing sa mama ko. Kainin mo at alalahanin mo ang kabutihan ng pamilya Severino. Pagdating ng panahon, bayaran mo na maayos. Isabel Severino, ano na namang bagong paraan ng pang-aap ito? Anong section ka? Sinong nagbigay ng lakas ng loob na guluhin mo ang henyo namin? Yung baon mo hindi ko gusto. Ibalik mo na lang. Basta nasabi ko na yung pakialam ko. Galing to kila mama at papa, tanggapin mo. Alalahanin mo ang pamilya Severino. Parang dahil hindi ako kayang iuwi ng Severino, pinadala nila si Isabel para saktan ako. Sayang lang, paborito nila sirain ng araw ko. Ano ba nakakatawa ha? Siyempre ikaw ang nakakatawa. Alalahanin ang kabutihan ng pamilya Severino? Bakit hindi ko matandaan kung gaano kabuti ang pamilya kay Marisol? Marisol Lazo, tandaan mo kahiyang binigay mo sa akin. Sa susunod, bibigyan kita na 10 ulit na ganti. Ano yan? Si Isabel ay paboritong prinsesa ng buong pamilya. Bakit mo siya pinahiya? Bukas pumunta ka sa klase ni Isabel at dalhan mo siya ng pagkain. Dapat malaman ng lahat na close kayo ni Isabel. Magkakilala ba kami? Kinuha niya ang identity ko at pinagmamalaki niya to lagi. Bakit ko siya lalapitan? At ikaw, may diferensya ba ang utak mo? Bakit akala mo utusan mo lang ako? Marisol Lazo! Ikaw! Parang di ako tinuring na pamilya ni Fernando. Mas mabuti sigurong wag na lang ako umuwi. Marisol, huwag mo pansinin ang sinabi niya. Na-receive na ang pera ng 1 million pesos. Umuwi na lahat para mag-aral. Hindi ka ba uuwi? Bakit kailangan umuwi? Hindi ba ngayon ang final stretch na? Sa lalawigan ng San Gabriel, kasalanan ang umuwi bago ang exam. Mas maganda daw mag-aral sa bahay. Karamihan sa mga klase natin may tutor para mag-review. Ang bahay mo... pasensya na. Nakalimutan ko na ikaw eh. Wala yon. Ayoko umuwi. Okay lang ako dito sa school. Sige, una na kami. Mauna na kami ha. Bye. Hoy, umuwi ka para mag-review. Mga magulang mo, salamat talaga sa magulang mo. Ako lang naman ang distant relative nila. Hindi nila kailangan mag-alala. Mas mabuti pang umuwi ka at sumunod sa magulang mo para maging sweet kayo. Kawawa ka. Umuwi ka o hindi, bahala ka.
Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba iniisip ng taga Metro Manila? Mas maganda dito sa school. May lahat naman dito. Pwede pang tanungin ang teacher anytime. Bakit pa kailangan ng private tutor? Wala lang magawa sa pera. Marisol Lazo, wala kang oras malungkot ngayon. Malapit na ang college entrance. Kaya mo yan. Joy, sa wakas tumawag ka na. Kamusta ka na? Marisol, pumunta ako dito sa school. Dali, sunday mo ako sa gate. Ano? Marisol! Ang lakas-lakas mo talaga. Mabubusi yata itong dala kong pagkain. Miss na miss kita, Joy. Okay na. Nandito na nga ako, diba? Huwag ka na umiyak. Malapit ng board exam. Kung iiyak ka, ay mawawala pa swerte mo. Teka muna. Bakit ka nandito? Siyempre para alagaan yung magaling na future examinee. Malapit ka na mag-board exam. Hindi naman pwedeng walang magulang na susuporta sa'yo. Pinadalhan mo pa ako ng pagkain. Ang bait mo talaga, Joy. Ang bango naman. Aba siyempre naman. Hindi malinis yung pagkain sa labas. Sa ngayon, ang kalusugan mo mahalaga. Ang pagkain mo hanggang sa exam, ako nang bahala. Joy, bakit ka ba ganito kabait? Gaga, huwag ka na umiyak. Nakaayos ng tiyong-sam ko. Kapag nangyari yon, akong pinakapasyonista magulang sa lahat. Paano na ang trabaho mo? Ikaw ang una sa aming ampunan na makakapasa sa kolehiyo. Baka ikaw pa maging top notcher. Yan trabaho ko, wala namang alaga, tsaka alagaan mo ako pagdating ng panahon Itong ginagawa ko, ituring mo na lang pre-investment ko. Tingnan mo, ako sa Marisol Lazo, di nagkulang sa aruga. Huwag kang mag-alala, di ako maraming dala. Magpahinga ka muna ng maayos sa pension house, babalikan kita kagad. Perfect. Kapag pumasok na si Marisol, sigurado makukulong siya. Halos wala naman tawa sa building na to. Tingnan natin, sinong tutulong sa kanya? Napakamalupit talaga ni Isabel. Marisol, ito ang bayad mo sa panlalait sa akin. Gusto ko naman nginig ka sa takot, walang gana sa exam, at bumagsak ka sa huli. Ganito na nga ang blessing ni Isabel sa akin, kaya ibabalik ko sa kanya ng bonggang-bongga. Bakit walang ingay? Dapat nakalak na to, diba? Diba pumasok na si Marisol? Isabel, Marisol, maldita ka! Sinadya mo to! good luck. Anong ibig mo sabihin? Marisol, maldita ka! Oh, dapat ikaw yung makulong, Marisol! Marisol! Bumalik ka rito! Marisol! Marisol! Ang galing! Sa wakas dumating na. Ano yan? Nagulat ako doon. Anong dumating? Siyempre yun ang bagong ID ko sa Metro Manila. Pagkatapos ko lumipat, nirehistro ko ulit. Ngayon nakarehistro ako sa Severino. Pupunta ako doon ngayon para kunin. Mag-ingat ka sa daan Nagluto ako sabaw para paguyin mo. Sana hindi makita ang pamilya Severino. 3 araw na lang bago ang entrance exam. Ayoko aksayahin ng oras sa pakikipag-usap sa kanila. Ang aking Metro Manila ID. Marisol! Ang tadhana naman. Ngayon ka lang naalala bumalik para humingi na samahan ka sa exam? Mangarap ka. Kaya pala, para sa pagsama mo sa exam, mula yung lokasyon ni Isabel sa'yo. Magaling ka sa pag-aaral. Si Isabel ay maselan. Hindi ako mapakali.
Paano kung samahan ka ni Fernando? Hindi ako pupunta. Pinilit na si Isabel na ikulong sa dorm ng isang araw at gabi. Buti na lang may nakakita. Salbahe kang babae. Hulaan mo kung bakit nasira ang pinto. Gusto mong manloko pero ikaw ang napahiya? Marisol, matuto ka na. Hindi ka namin ihatid sa exam. Kawawa naman ako. Delikado kung mag-isa. Pwede ba akong humingi ng pera? Ito kasi. Wala man lang pera. Okay lang, magkukubol na lang ako sa tapat ng exam at magtitiis ng ilang gabi. Nakatanggap ng deposit na 500,000. Ito, gamot na makakatulong yan sa'yo. Pag malamig na inumin mo ha. Magiging maayos ang exam mo bukas at huwag kang kabahan ha. Ay, oo nga pala. At ito, ilagay natin ito bukas sa pintuan para hindi mo makalimutan. Hindi pwede. Kailangan ko ulit suriin. Ballpen na itim, lapis, pambura, ruler, permit ID marker. Lahat ay handa na. Marisol, huwag kang kabahan bukas ha. Ito na ang pangatlong beses mong sinusuri. Hindi ako kinakabahan. Talagang hindi ako kinakabahan. Mas mabuti na hindi ka kinakabahan. Sige na, sige na. Halika dito. Umupo ka muna at magpahinga. Sige. Hindi pwede. Sabi ng forecast bukas uulan. Kailangan kong tingnan kung butas ang payong mo at pati ang betadine at Band-Aid. Kailangan ko rin maganda ng pamalit na damit. Paano kung nadapa ka bukas? Ay, teka. Marisol, bukas huwag kang kabahan ha. Ako nang bahala sa lahat. Sige na. Huwag kang mag-alala. Ang mga inihanda mo ay sapat na. Ang kaalaman ay nasa utak ko na. Sigurado magiging maayos ang lahat bukas. Marisol, siguraduhin mo na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Hindi. Kami. Magkakaroon tayo ng magandang buhay. Mga estudyante, una ilagay ang name at number ng pagsusulit. Hanggat hindi pa tumutunog ang bell, hindi pwede sumagot. Marisol! Joy! Congratulations! Natapos din ang huling subject. Kamusta naman? Okay lang. Bakit ka tumatawa? Hindi, Neneng. Bakit kayo nandito? Nakalimutan mo na, pinasok mo kami bilang katulong sa pamilya Severino. May handaan ngayong gabi. Break time namin kaya dinalaw ka namin. Salamat sa iyo. Malaking sahod dito sa trabaho. Ilibre namin kayo, okay lang ba? Tara na. Sige, di na ako magpapakipot. Tara na. Hello pre. Ang ganda mo. Candidate ka ba sa performing arts? Academic track. Pwede mo ba akong payagan na interviewin ka? Sige. Bakit wala pa si Marisol? Isabel, nabanggit mo ba sa kanya na ngayong gabi may handaan dito sa bahay natin? Siyempre sinabi ko. Pero si ate, hindi niya sinabing babalik siya kundi sinigawan ako. Sabi niya pa, hindi niya papansinin ang pamilyang Severino. Galit si ate Marisol sa pamilya. Anak ng pasaway! Walang halaga kung wala ang Severino. Kung ayaw niyang bumalik, hayaan na lang natin siya. Kung ngayong gabi, ikaw lang Isabela, ang hahandaan para sa tagumpay. Gising na, Joy. Bakit? Kailangan pa natin habulin ang eroplano pabalik ng San Gabriel. Nakakapagtaka. Dapat dumating na siya ngayon. Naantala ba ang flight niya? Mga mahal kong bata, nakakamiss kayo. Mabuhay po, boss ng Maynila. Bong, tumayo ka na. Tumayo ka na. May dala akong regalo para sa inyo. May para sa lahat. Halika, inom tayo na to. Inom tayo. Inom ito. Tayo ay mag-cheers. Okay. Oo. Cheers! Tignan mo nga. Ulo mo puro cream.
Pinakamabait talaga si Nanay Director. Pakiwipe po lahat. Opo. Alam ko na paglaki ni Marisol, siya'y magtatagumpay. Marisol, magandang pangalan talaga. Ninang mo ang nagbayad para magpagawa ng pangalan mo. Sabi niya maswerte ka at kayang dalhin ng pangarap. Nung una kanyang nakita, agad kanyang nagustuhan. Hindi kanya binibitawan habang niyayakap. Pinilit mong sumama kay Ninang. Ipinag-aruga ka niya at pinag-aral. Kung buhay pa sana ang Ninang. Marisol? Marisol? Matulog na. Matulog na. Pag nagising ka, magiging malaki ka na. Ang Metro Manila ang aking pangarap. Lalawigan ng San Gabriel ang aking tahanan. Lumaki ako sa tunay na pag-ibig. Masaya ako. Salamat sa buong pamilya ko. Napakaswerte ko. Ako'y prinsesa. Wow! Sosyal na sosyal. Naiinggit ako. Buhat ng prinsesa pangarap ko. Hari at Reyna, ganda ng damit ng prinsesang anak. Bigyan niyo ako ng isa please. Pwede rin magbigay ng pera. Kayo talaga nakakadisgust. Ano bang ginagawa mo? Hindi ka ba nakikinig? Hindi ka talaga marunong makontento. Mura kayo ng mura, pero kailangan may pera. Nakatanggap ng deposit ang 500,000. Dahil sa perang to, papatawarin ko na lang si Fernando. Nanay Director! Joy! May pera na ako! Tara maglakbay tayo! Bilisan natin. Pwede na natin tinan ang scores. Ate! Nalalayo ka na! Oy, bilis, dalian nyo. Oh, ito. Ang huling apat na numero ay 5631. Huwag ka magkamali, ah. Sige. Marisol, ano nangyayari dito? Ang Rango pumasok sa top 50 lalawigan. Maghihintay lamang. Grabe, Marisol! Ang galing mo talaga! Marisol, hindi mo binigo ang inaasahan ng lola. Ang galing mo talaga. Ikiklik ko na ang i-check. Isabel, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ay nako, hindi ako makatingin. Tingnan nyo nga. Nakapasa ka sa cut-off ng university. Talaga? Ang galing! Nakaabot ng wala pang 10 points. Kung gusto makapasok sa universidad, medyo mahirap pa rin yun. Papa, sorry ho. Dapat mas nagsikap pa ako. Papa, nakulong si Isabel isang araw at gabi. Naipasa niya ang exam sa ganung kalagayan. Sobrang galing na po nun. Oo naman, sobrang nagsikap na si Isabel. Di ko alam kung anong resulta ng kay Marisol. Kung sa pamilya natin, may isang top-notcher ng board exam. Ang punong pamilya, siguradong bibigyan pansin ng ating subsidiary. Tumawag na lang tayo kay Marisol dahil kasapi rin siya ng pamilya. Tama si Papa. Nag-aalala din ako kay Ate Marisol. Hello? Marisol, na-check mo na ba ang resulta? Kamusta naman? Naka 700 ka ba? Di ko alam. Dito kasi, hindi ko makita ang score. Bakit? Bakit di mo makita? May mali ba? Ate Marisol, baka naman nakalimutan mo idikit ang barcode kaya walang resulta. Ano? Isabel, alam ko na. Walang magandang lumalabas sa bibig mo. Anong sinasabi mo kay Isabel? Hindi ka pumasa sa exam. Huwag mo ilabas ang galit mo kay Isabel. Alam ko na. Probinsyana ka lang. Pagdating sa major exam, laging bobo. Puta, bobo ka. Bobo kayong lahat. Ay nako, Ate,
Ba't ka naman nagsasalita ng mga bastos sa salita? Mas okay pa yan kesa sa pagiging plastic. Marisol Lazo! Kayong pamilyang Severino, walang isa man sa inyo may common sense. Private aking marka. Alam mo ba ibig sabihin nun? Top 50 ako sa buong lalawigan. Gets mo ba? Sa palagay ko, si Isabel lang nakapasa sa cut-off ng first year. Nagdududa talaga Ako, kung ako ba talaga anak ng pamilyang Severino? Kasi IQ natin, di nasa parehong level. Anong pinagsasabi mo? Marisol, sa tingin mo base sa iyong marka, pwede ka bang maging top-notcher? Wala na akong sasabihin sa inyo. Takot akong mahawa sa katangahan nyo. Anak ng demonyo. Ano na naman? Marisol, ako to. Tignan mo sa internet. Nakalabas na ang marka. Top-notcher ka ng Maynila. Ang interview mo nag-viral na rin sa internet. Marisol, tingnan mo sa labas. Ang dami nagbabantay ng mga reporter para interviewin ka. Bakit ka ba nagtatago? Tatanggapin ko ang interview pero hindi ngayon. Naghihintay ako ng tamang pagkakataon. Si Marisol. Ito ang interview ni Marisol. Siya talagang top-notcher ng Maynila. Hindi ko akalain. Marisol Lazo, siya talagang top-notcher. Ang ating pamilya Severino may top-notcher na ng board exam. Pinagpala talaga tayo ng anghel ng karunungan. Hello? Marisol, binabati kita. Ipinagmamalaki kita, anak. Naiintindihan ko. May iba ka pang kailangan. Marisol, lagi kang nasa trending ngayon. Paano kung hayaan natin ng reporter na interviewin ka ulit sa mismong bahay ng pamilya Severino para makita ng lahat ng tao sa bansa, para maayos nila makita ang ganda ng pamilya natin, pamilya ng mga top students. Tawag ng pamilyang Severino ang hinihintay ko. Sige, Okay, pupunta na ako ngayon para maganda ang mga reporter. papatulan ko interview ng mga reporter pero di sa bahay. ng mga Severino. Marisol, anong ibig mong sabihin? Ikaw ay anak ng pamilya Severino. Sa bahay ng pamilya Severino ang interview. Oo nga, Marisol. Lalo na ikaw ang top-notcher ng Maynila. Kung ang interview ay sa San Gabriel pa, anong klaseng paraan yan? Ayaw niyong pumunta? Walang problema. Kung ganon ako nalang magpapa-interview mag-isa. Wag. Sige, sa San Pedro natin gawin ang interview. Bibili ako ng ticket ngayon. Lilipat tayo sa gabi patungong San Pedro. Bilis, gumalaw kayo, maganda na. Mag-ipon ang mga gamit ninyo. Dali, pupunta na tayo sa San Pedro. Pa, sobra na si ate. Sino ang nakasasadya yung paguri ng magulang? Tingin ko sadya yung insultuhin ang pamilya Severino. Hindi totoo yan, sa harap ni Marisol. Huwag magsalita ng walang kwenta. Pa, sinigawan mo ko? Ikaw naman, hindi ka marunong umintindi. Top-notcher ng Maynila si Marisol. Malaking bagay ito sa pamilya. Anong problema kung magpapagod tayo? Bakit ka pa nagtatampo? Hindi mo alam kung ano ang mahalaga. Ma, tingnan mo si Papa. Isabel, ang papa mo gusto niya samantalin ang pagkakataong ito at i-promote ang pamilya. Ang tungkol sa pagkakamali mo ay pag-usapan natin mamaya. Sige na't mag-asikaso ka na. Ayoko. Ayaw mong sumama, di maghintay ka na lang dyan. Hindi naman ganito si Mama at Papa dati. Kasalanan to ng Marisol Lazo na yan. Kayo, sinisigawan niyo ako dahil kay Marisol! Isabel! Isabel! Huwag ka nang umiyak. Masasaktan rin ako. Kuya, dahil ba hindi ako pumasa, hindi na ako mahal ni Mama at Papa. Si Marisol at top-notcher, mas mahal na ba siya at hindi ako? Ganun ba? Hindi kayo iiwan ng lahat. Iniisip lang talaga ni Papa ang kumpanya. Alam ko na, matagal ko nang alam na sa puso ni Papa hindi ako tulad ni Marisol at ng kumpanya. Kuya, ikaw din ba? Katulad nila Mama at Papa, hindi ako mahal. Hindi. Baliw. Lagi kitang mahal. Sa akin, lagi kang pinaka-espesyal. Kuya, ikaw pa rin yung pinakamabait. Isabel, mahal kita. Hindi lang ikaw ang kapatid ko. Ako pa.
Napakasama talaga ng hangin dito. Mamaya, kailangan kong bumili ng air purifier. Ito na ang pinakamagandang hotel sa San Pedro. Napakapangit. Bakit napakadami na maalikabok rito? Nakakairita. Kung sa tingin mo hindi mo kaya manatili, umalis ka na lang. Huwag kayong magpakamayaman. Alam mo, ikaw! Ano yung ginagawa mo? Bakit mo dinuduro ang kapatid mo? Marisola, tama ka. Kami, masyado kaming OA. Huwag kang magalit. Marisol, gusto mo bang matulog katabi si Mama? Si Mama ay maraming sasabihin sa'yo. Tama nga. Kapag ikaw ay may kakayahan, lahat nakapaligid sa'yo ay mabait. Hindi na. 3 araw mula ngayon. Interview sa ampunan. Huwag kayo malate. Marisola. Marisol! Ate! Pasok na kayo. Maglaro na kayo. Mga bata, pasok na maglaro. Marisola, Nandito na kayo. Kayong lahat, nakaayos ng formal. Marisol, pinahalagan ka kasi namin. Kung gusto mo magpalit ka na rin ng gown. Wala akong ganung bagay. E di bibili ako para sa iyo ngayon. Magpapatawag ako ng rider para ihati dito. Marisol, ano bang sukat mo? Medium. Tapos, ang sapatos. 37. Sige. Berde at lila. Dilaw na mapusyaw. Gusto rin ni Huwag ka Marisol. nang bumili. Hindi ko kailangan. Gusto ko nakakatawang pagkakaiba na to para malaman ng lahat ng manonood sa labas. Kahit magkaparehong dugo ng pamilyang Severino, hindi kami magkakapareho. Marisol, pwede na ba simulan ang interview? Marisol, may tagos ka. Palitan natin yung pantalon mo. Bakit sila umalis? Gaano pa katagal na maghihintay? huwag na maghintay. Kami ang pamilya ni Marisol Lazo na top notcher. Kami munang interviewin. Sige na lang. Simulan na natin. Bilis, bilis. Magandang araw sa lahat. Ako si Don Severino, chairman ng Severino. Ang produkto ng Severino ay may mura. Inaaniyahan ko kayong bumili ng stock. Ang aking mga anak ay talagang napakatalino. Ang aking panganay na anak, mula nang siya'y mag-18 years old, ay unti-unting sumasabak sa negosyo ng kumpanya. At ang aking pangalawang anak, malapit na siyang magdebu. Ako si Fernando Severino. Mga kaibigan, tandaan niyo ang aking pangalan at suportahan niyo ako. Bunsong babae na si Isabel Severino. Magalang at may pinag-aralan. Magaling sa piano, chess, painting, Pasensya na po, pagsusulat. sir. Gusto ko lang po makailam saglit. Paki-introduce po muna si Marisol. Marisol Lazo, siya ay napakatalino. Sobrang magkaibigan sila ni Isabel. Kami, ang aming Isabel, ay napakamalaga. Akala nagpapasikat lang sila sa interview. Nasa kontrobersya ay hindi madali. Marisol, nandito ka na! Oh, Hindi po. Magandang araw po. Ako si Marisol Lazo. Anong pamilya? Si Marisol ay ampon nung bata siya. Tama, si Marisol ay lumaki sa ampunan. Silang lahat kaibigan ko sa ampunan at sila ang aking tunay na pamilya at si Nanay Director. Ang tagumpay ko ngayon hindi magagawa kung walang tulong nila. Maraming salamat din sa aking lola na namayapa na sapagkat sila ang dahilan kaya ako nakapasa ng may mataas na marka. Ano yan? Hindi niya binanggit ang tulong namin, di ba? Anong problema mo? sumiksi ka! Sumiksi ka at ipaliwanag mo! Bilis! Ang top notcher ng pamilyang ito, ampun pala siya. Nakakaawa naman, napakasipag niya. Di mo alam? Nabuko na siya. Siya ang tunay na anak ng pamilya Severino. Sabi ng pamilya Severino na di siya paborito. Yung hindi tunay na anak na yun, nambubuli raw ng mga kaklase at nangaapi ng mahihirap. Sira ulo kasi si Papa eh. Nakasali pa sa interview na yon. Tingnan mo ang gulo na. Nakakahiya, ang daming basher. Sa labas, ang daming chismosong nakabantay. Hindi na ako makakapamili ng pagkain. Ang bobo na yun, sinasabi nila ako raw, mukhang pera na anak na kapitalista. Wala silang mata, grabe. Nasaan si Papa? Dahil sa issue na to'y bumagsak ang stock ng kumpanya. Si Papa nyo ay may inayos lang sa opisina. Mamaya ay nandito na rin yun. Lumayo sa akin ang kamalasan. Huwag akong makita ng baliw na to. Oh, hindi ba yun ang Severino? Ayun na! sige, tara.
Tanong lang po, bakit patuloy kayo nangapi kay Marisol Lazo? Hindi, walang katotohanan yan. Minamalit nyo ang mahirap porque mayaman kayo. Totoo yan, ang langis bigas sa tarina na kinakain. Kamatay kayo! Dapat lang sa inyo yan! Patayin mo na yan! Ano marami? Patayin mo! Ayan, tatakot siya! Huwag kayo maglago! Dapat patayin mo na yan! May tatakot kasi! Huwag ka maglago! Mahal, anong nangyari? Bilis tumawag kay Marisol. Sabihin sa kanya na linawan ng chismis! Ilang beses ko na tinatawagin si Marisol pero binlock niya kami lahat. Ah! Kahit inaasahan ko na, pero congratulations pa rin, top-notcher Lazo. Salamat. Saan ka ba mag-enroll ngayon? Gusto mo ba ako mag-recommend? Maraming benefits dito, oh. Ang target ko ay ang pamantasan ng Silangan at Hilaga. Hindi to nagbago. Gusto ko talaga ang pagiging confident mo. Talagang nakaka-attract. Tama. Gusto ko talaga ang pagiging confident ko. Kahit hindi magpunta sa UNEP. Sigurado namang hahanapin ako nila. Dahil pinili mo ng UNEP, kailangan mo magtago ng mabuti. Huwag mahuli ng recruiter ng ibang university. At hindi ka nila pakakawalan. Saan ako nagtatawag sa'yo? Halika Marisol, nilinis ko na prutas para sa'yo. Kain ka lang ng dahan-dahan. Mag-enjoy ka lang. Kapag may kailangan ka, i-message mo lang ako. Salamat po. Walang anuman. Narinig mo ba? Pinoprotektahan na ako ng admission office ng UNEP bago matapos ang application period. Takot ako, hindi ako makakalabas sa presidential suit na to. Matyaga maghanda sa college exam. Magtatagumpay ako sa anumang gagawin ko. Kung gano'n, Pamilya Severino, hindi ka magiging akin na. Sandali lang. Mahal, ang mga baliw na yan, hindi ba sila biglang papasok? Hindi naman. Hindi naman. Fernando, tignan mo. Ang pamilya Severino. Papa, nagpadala ng taong punong pamilya. Napakaganda. Tutulungan nila tayo ayusin ang mga negatibong balita. Nagpadala ng taong punong pamilya. Ano mang hinihingi ng punong pamilya para tulungan tayo malutas ng krisis o hindi kami magrereklamo. Makipagtulungan kayo. Kumuha ng selyo ng subsidiary, kasulatan ng may-ari ng stocks, at lahat ng iba pang kasulatan ng ari-arian ay pinamahagi. Ilabas lahat. Para saan naman po ang mga yan? Huwag na kayo magsalita. Kung hindi nyo kukunin, ako na mismo ang kukuha. Ikaw si Isabel Severino, di ba? Dahil sa marami kang kasalanan, nagdulot ka ng problema sa pamilya Severino. Bumagsak ang aming reputasyon at nasira ang aming pangalan. Ikaw ang unang dahilan ng krisis na ito. Sa desisyon ng punong pamilya, tatanggalin ka sa pamilya Severino. Pirmahan mo ang kasulatan na ito. Tatanggalin niyo ako sa pamilya Severino. Isabel, hindi to pwedeng gawin ng punong pamilya. Huwag palayasin si Isabel. Isang pamilya kami. Kayo at ikaw, tatanggalin din kayo sa posisyon ng kumpanya. Magsimula kayo sa pinakamababang antas. Kung di sang-ayon sa desisyon na ito, pwede umalis sa pamilya Severino. Ganito lang tayo iiwan ng punong pamilya. Tapos na ang mga anak kong pinalaki. Papa! Mahal! Papa! 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 Lahat ay nasayang. Lahat ng aking pagsisikap. Mahal, kahit kinuha ng pamilya ang aming sahod, nasa amin pa rin ang anak ng kumpanya. Basta magkakasama tayo bilang pamilya, pabangon tayo ulit. Tiyak na malalagpasan natin to. Tama. May anak na kumpanya pa tayo. Oo nga. Makontrol na maayos ang ibang kumpanya at mapansin ang punong pamilya. Makakaahon tayo. Oo, tama ka. Masaya ako naiintindihan mo. Halika. Inumin mo ang gamot. Si Isabel, sobrang naapektuhan. Titingnan ko muna siya. Kuya, bakit ginawa nila sa akin to? Hindi ko to kasalanan. Si Marisol dapat yung tanggalin. Isabel, nung tinanggal ka sa pamilya Severino, sa totoo lang masaya ako.
Ano? Kuya, ano ibig mo sabihin? Tinatawag mo pa rin akong kuya. Hindi ka na miyembro ng pamilya Severino at hindi na rin ako ang kuya mo. Ano sinasabi mo? Naku, hindi ko maintindihan. Isabel, hindi ka tunay na anak ng pamilya Severino. Hindi tayo magkadugo. Tayo na lang, okay? Fernando, ano sinabi mo kanina? Nagbibiro ka lang, di ba? Sumagot ka! Nagbibiro ka lang, di ba? Sumagot ka! Hindi ako nagbibiro! Lumayas ka! Kapatid mo siya! Hindi ko siya kapatid! Walang dugong magkapatid tayo. Si Marisol Lazo ang tunay kong kapatid! Hindi ko kailanman itinuring na kapatid si Isabel! Kuya, tumahimik ka na nga. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari kay Mama? Isabel, mahal kita ng totoo. Hindi ka bahagi ng pamilya Severino. Hindi tayo magkadugo. Pwede tayo magpakasal. Magiging masaya tayo. Tumigil ka na. Lumabas ka na rito. Mula ngayon, huwag ka na magpapakita kay Isabel. Hindi ako aalis! Mama, huwag ka na magpakatanga. Walang ugnayan ng pamilya Severino kay Isabel. Bakit hindi niyo kami payagan? Walang hiya ka. Bakit hindi kayo tumitigil sa kaguluhan? Kayo! Ano pong ginagawa niyo? Mama! Huwag kayo mag-alala. Sa ilang araw bago magsimula ng klase, balak ko maglibang sa Manila. Unahin ko ba ang museo o... Marisol, alam ko, babalik ka na ng Metro Manila. May sakit ako. Pwede mo ba akong bisitahin? Mag-ingat ka. Anak. Mahal mo ba kami? Nagkaroon ka ba ng tunay na pagmamahal sa amin? Ginang, tiningala ba kita bilang ina? Kung inalagaan sana kita noon ng maayos at hindi ka napalitan. Ginang, sa totoo lang nagpapasalamat ako. Dahil sa inyong kapabayaan, napalitan ako, kaya hindi ako naging masama. Kung ako man ay pinalaki niyo, baka naging katulad ko sila tatlo nang aapi sa mga manggagawa, walang moralidad. Dahil sa kahirapan, nagkaroon ako ng determinasyon nang sumulong ng walang atrasan. Kaya naging ako ang Marisol Lazo ngayon. Dapat tinawag kang Isabel. Ito ang iyong pangalan. Gusto mo bang bumalik? Marisol, ang pangalang ibinigay sa akin ng lola ko na puno ng pagmamahal. Ito rin ang kanyang tunay na pagbati at pag-asa. Hindi mo babaguhin ang pangalan mo. Hindi aangkanin lahat ng pamilya Severino. Kaya na. Hindi ko naisip na angkanin ang Severino. Akala mo kaya mo kaming patumbahin? Patumbahin ang buong pamilya Severino! Baka nga. Gagamitin ko ang aking sariling kakayahan na sakupin ang pamilyang Severino dala ang pagmamahal ni Lola makatayo sa tuktok. Opa, bakit nakaupo ka rito? Isabel, pinipigilan tayo ng punong pamilya. Kung magpapatuloy ito, hindi natin mapapanatili ang mga sangay. Isabel, hindi man ikaw ang tunay kong anak. Pero itinuring kitang prinsesa sa loob ng maraming taon. Kahit matanggal ka sa pamilya, papayagan kita manatili sa bahay. Isabel? Kasal na siya? Bakit siya nagpakasal sa matandang Pinakasal ni Don lalaki? Severino si Isabel bilang stepmom, kapalit ng kayamanan ng Burgess para sa kumpanya. Si Fernando, para i-cancel ang engagement, pumunta kay Boss Lorenzo. Si Fernando talaga kinuha ba naman si Isabel sa kasal niya? Pinutol ng tauhan ni Boss Lorenzo ang kanyang paa. Permanente ng may kapansanan. Nakakatakot naman. Buti na lang ako pinalaki ng lola bilang mabuting bata. Bakit natin papakailaman ang buhay ng iba bagong simula pa ating trabaho? Tumulong na tayo. Bilis! Opo, Boss Lazo. Boss Lazo, proyekto sa Timog Bayan. Habulin pa. Pwede pang mas babaan ng Boss presyo. Lazo, may meeting po kayo ngayong hapon. I-cancel na lang. May importanteng bagay ako ngayong hapon. Boss Lazo, ito. Nakaayos na to. Ipadala ko sa email mo. Boss Lazo, ito ang dadali mo sa pamilya Severino. Noted.
Matagal na kitang inimbitahan. Sa wakas nandito ka na. Alam mo naman, maglulunsad ng IPO ang kumpanya ko. Busy ako. Bebenta na ba ang pamilya Severino sa akin? Pwede bang magbigay ng konting stock sa akin? Hanggang walang halaga ang pamilya Severino. Bumalik ka at humingi ng tulong sa akin. Pipirmahan ko. Pipirmahan ko. Marisol Lazo, ang galing mo talaga. Sigurado ka, hindi mo naisipin ang pagtutulungan natin? Alam mo naman, tanging pagtanggil lang ang sagot ko. Hindi ako nagtitiwala ng kapalaran sa iba, kaya sa pag-ibig, ang negosyo at kapangyarihan ang mas nakakaadi.